Who are you to say it's baseless? Mr. Chairman. Wait a minute. 2,000 Tapang little na fool. talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, you're correct. So meron kayong 2,000 na pinatay nyo. Senator It is Tulfo. not, Let's Mr. wait a minute. Chairman. Pinatay nyo negosyo. if I may, Wait a Mr. minute. Chairman. Let me finish. Puro and lang let you siyang talk. ganyan. 2,000 ang Dakdak tinanggalan ng nyo dakdak. ng hanap buhay, pinatay nyong negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Go ahead, Mr. Robles. Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako awarded, under your watch. Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, it is not under my watch that the PLS was awarded. 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. it was already on the But you were implementation the one stage, who Mr. asked for an Chairman. opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying na hindi. Hey, where are we, Mr. Chairman? Are we on the Pulai? Yes, later na yung pula. Mr. Robles, dalawa ditong issue eh. Una, nung nagkaroon itong Pacific Online Systems Corporation, pinatay ang 2,000 mga lotto agents. Pangalawa, nung humingi kayo ng opinion sa OGCC at sinabihan kayo ng OGCC ng opinion na kailangan humingi kayo ng permiso sa Office of the President, and yet you did not. A few moments later. Go ahead, Mr. Wait niya dyan, Robles, oh. General Manager PCSO. The floor is all yours. Okay, Feeling you ko made na 800 million busala na pesos yan ng out of 1 that billion. Promo and marketing Bait strategy. Kung gaano siya kaangas dun sa unang hearing. Encourage the bettors, stimulate Ngayon naman ang bettings. bait-bait niya. 800 Tulfo million. talaga. Ang tanong ko po sa inyo, unang-una sa lahat, legal ho ba yun? Yung kayo po ay mag-augment Pang grandstanding lang talaga yun si Senator ng, mga Tulfo. lotto games ninyo coming from the prize fund. Like I said kanina, kita na po yun eh. Bakit natin ibabalik pa? At number 2, sabi niyo meron kayong surplus. Eh di, wow, kung meron kayong surplus, gamitin na lang natin dun sa mga very important projects. Ibalik natin sa charity, ibigay natin sa mga ospital, paggamot ng mga chemotherapy, kidney dialysis, so wheelchairs, ambulansya. Bakit natin ibabalik doon sa loto para pustahan at panalunan ng 1 o 2 tao? It's a wise business Wala na practice, talaga do you tayong agree? maasahan Kasi kung sa isang negosyo, hindi nila gagawin sa yun. mga politiko. Kasi kita mo na yun eh. Bakit mo ibabalik doon sa jackpot? Mr. Chair, ang tawag po namin doon sa prize fund reserve, it is really meant, pag nagdidip kunyari, marami hong tinamaan, it was really meant po to be part of the prize fund. So as you know po, Mr. Senator, our revenues are already appropriated by law. So talaga pong may paggagamitin yan. Ay kung hindi po namin gagamitin yon at the end of the year, it will be reverted back to as dividends and taxes, at yung kalahati po nun pupunta din naman po sa charity. Yan po ang mangyayari ron at the end of the year. But here we decided po to use it. So Mr. Chairman, it got the same results and more. Kasi pati ang taxes po na naibigay sa gobyerno, mas malaki po dito in the span of 30 days ng promotion namin. So I think, Mr. Chairman, by and large, it's a very successful promo. Yan po ang aming pong pananaw doon, because not only did we get the charity, but we generated more taxes po, and meron pa po kaming income from that. Okay. Bago ho kayo nag-decide ng board ng 89th anniversary nyo na mag-augment sa jackpot, sa lahat ng games, ng lotto games, sa jackpot, coming from the prize fund, did you do a thorough study para makita kung talagang dapat gawin yon? Meaning, yung pag-augment nyo ng 500,000 halimbawa sa isang game, would that generate more revenue para sa PCSO in terms of taxes, which nabanggit mo? Would that 500,000 maibabalik, yung ininigay nyo, maibabalik doon sa prize fund? Nag-invest ka kasi ng 500,000, right? So when you invest something, dapat ina-assume mo na pag-aralan mo o na-anticipate mo na
na yung 500,000 ibabalik. Kasi lalagay ka ng 500,000 sa 614 na halimbawa na games, i-augment mo, kung ang babalik lang dyan ay 10% o 15% o 20% o 50% pa, huwag na. Dapat kung nag-invest ka dyan ng 500,000 augmentation doon sa isang jackpot sa 649, dapat ang balik niyan, hindi lang 500,000 or more pa dapat. Ganun dapat ang mga ginawa niyo study. Kasi kung hindi, huwag niyo sana ginawa yon. Nakakagalit at Marlica, wala nakikita siyang nyo bingo. na mukhang natanggap na ni Tulfo at ni Coco ang 1.4 billion ayon sa Bingo ating si puting Marlica, ahas. galing. Di ba, nabanggit ko sa inyo na ninegotiate, nagba-backdoor, okay, etong si Mel Langka o si Mel Yunario at si Lisa Smugs, bina-backdoor nila si Tulfo. Good job, Marlica. Kung natatandaan ninyo, I think that was Idol ko yan si January Marlica, 17, mga kababayan, na nagkaroon ng unang hearing dyan na nag-grandstanding drama-drama etong si Tulfo, na nagkaroon ng executive session. Ang sabi ni Tulfo noong January 17, kung di ako nagkakamali sa date, na nagtataas siya ng boses, na ipapa-NBI niya, ipapa-forensic niya, lahat ng ahensya ng gobyerno ay gagamitin niya para malaman kung sino ang mga nanalo sa loto dahil nga sa clamor ng taong bayan na inedit ang mga pinakita na pictures ng PCSO, which is inamin naman ni Robles na inedit nga nila. At nalaman din natin na yung picture na inilagay nila ay, sabi ko nga, na hindi siya warm body, hindi siya persona, kundi siya ay galing sa clothing company na picture at gingorgor nila ang mga ulo. Okay? So, sa makatuwid ay maari na nagbigyan na si Tulfo dahil may pangarap sa maging presidente din na tumakbo, so maaring tinanggap niya ang 1 billion para sa campaign fund niya in the future. Kasi 'di ba ang sabi sa atin, ang tapang-tapang mag-executive session para alamin kung sino yung mga nanalo. Sino ito mga to? Ipapasapin ako. Iganto gano'n. Makikipag-usap ako sa forensic. Ako pa mismo mag-hire ng independent, NBI, ganyan-ganyan. 'Di ba? Then sinabi ko sa inyo na actually may hawak na si Tulfo na ebidensya dahil beforehand napa-forensic niya na. So 'di ba? Hindi ba tayo nagkakamali na abangan natin, sabi ko sa Thursday, kung itutuloy ba ni Tulfo yung kajotahan niya at sila ni Pimentel na isasabihin nila sa taong bayan kung ano ang nangyari doon sa executive session. Nung nag-start ang hearing, may narinig ba kayo? Mga kababayan, nandito tayo ngayon, naharap tayo sa Senado kung saan. Ito ang mga update ng executive session namin. Wala. Nada. Okay? At sinabi ko rin sa inyo na ang hawak kong ebidensya ay hawak ni Tulfo. Isa yon sa mga inulat ko sa inyo na ang mga pamangkin ni Lisa Smugs, ni Lisa Araneta, ang nasa likod ng Pacific Online, sila yung provider nitong system na ito sa Lotto. 'Di ba? Kung matino, scripted nga, sabi ni Rhea Tala. Kaya nakakagigil, nakakagalit dahil binababoy na lahat tayo. Doon pa lang sa wala siyang update sa executive session, red flag na yon. Ibig sabihin, maaring natanggap niya na ang 1 billion at kung magkano man ang ibinigay kay Coco Pimentel, maaring natanggap na rin nila, more on drama-drama lang. Kasi doon sa hearing na yon, sa kabuuan, ay ang gusto na nilang palabasin doon na i-improve yung practice daw ng PCSO, kung ano man yung mga loopholes, dapat iayusin and inatasan din nilang dalawa itong PCSO na ang DICT also, na i-check, i-audit itong mga machine na ito kung may mga fraudulent chucho. So nawala na yung pinaka-drama-drama ni Tulfo na napapaimbestigahan niya. Kasi by the way, kaya sila nag-hearing doon dahil nga sa kaguluhan
Okay, na sinisigaw ng taong bayan na, hey, edit yung pictures. Ang bait na ni Tulfo ngayon kanina. Yes, inedit daw yung pictures at inamin na inedit. Pero walang update. Kasi mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman, ito na yung evidence, ito na yung information na nakarating sa atin na si Lisa Smugs, ayon sa ating puting ahas, si Lisa, si Mel Robes, ang mga dorobos sa PCSO ay bumili ng worth 30 million na machine. Ano yung worth 30 million na machine na yon? Yun yung mag-generate ng ticket ng gusto nilang ipanalo. Ito ay sa ating puting ahas. Ito ngayon yung babanggitin ko dun sa pinag-usapan nila na nag-jive actually, pero ayaw puruhan ni Tulfo si Robles kasi nga baka nagkabigayan na ng bilyones. Di ba? You open your your heart, your brain, 'di ba? Ang tapang-tapang, ang sabi pa ni Tulfo, oh, ganoon, mag-hire ako, kailangan ng forensic. Ang buwaka ng ina ka. Nasa na yung executive session na pinagbitingan nyo ni wala kang update sa taong bayan? And never ever mo nang pinatawag o sabi mo, ipapasupina mo ang mga nanalo. Ang sabi niya, balikan niyo yung video. Noong January 17, ipapasupina daw niya yung mga certain personalities na nanalo, mga ginurgur ang ulo, pero wala ka nang narinig, wala na tayong narinig. Kasi nga, baka na ibigay na ang 1 bilyon sa kanya.